laking pag-ibig niya sa ating Panginoon. At talagang po andun yung kanyang kasipagan sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Kaya, tawagan ko po ang ating tagapagsalita, Sister Lea Espinosa Condrade. Morning po! Morning! Pwede ko po bang mahirap po yun? Para po, nakakakaba po pala talaga sa harapan. Sobrang nakakakaba po. Alam niyo po, nung nag-cheer po kami kanina dito, tapos nag-picture, yung pa ako po nanginginig. Pero nakatulong po siya para makita ko po yung audience. At kanina pa po ako nagka-pray, sabi ko, Lord, eto na yung araw na binigay mo sa amin. At ang panalangin ko po, lahat kami ay uuwi ng may pagpapala mula sa iyong salita. Okay, so tayo muna po ay manalangin. Dakilang Diyos na buhay makapangyarihan, salamat po sa umagang ito. Salamat po na nandito po ang lahat ng kababaihan na ito na uuhaw sa iyong salita na gustong makinig at maging pagpapala ito sa amin. Lord, ang dalangin ko po, ang inyong pong salita ay maging kagamutang spiritual namin, maging kagalingan namin, maging pagkain spiritual, maging kalakasan ng aming kaluluwang nanghihina. At higit sa lahat, itong salita mo ay mapalakas kami upang maging isang mananakbong panalo sa iyong harapan. Panginoon, hayaan mo po ng salita ay mapunta sa pinakamatabang parte ng aming puso upang amin po itong maisabuhay. Kayo lamang po ang mapapurihan, ang pangalan niyo po ang madakila at maitaas sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Iba po pala talaga ang nagsasalita compare po sa school at sa ganito po. Pag po sa school, madali lang. Kasi po ang kausap ko po ay mga colleagues po na kahit hindi po siya kasi pang secular. Pero po pagdating po dito, pag spiritual na po yung pinag-uusapan, sobrang nakakakaba po. Pero sa biyaya po ng Panginoon, tayo po ay makakatayo. So, ang ating pong general topic po ay determined to finish the race. At ito po ay nahati po sa dalawa. Meron pong two topics. Yung work hard toward the goal despite distractions. And the second one po is no turning back despite failures and setback. So it's already 11:27 since tayo po ay naglugaw naman po at heavy snack naman po. Ready po ba tayo hanggang alas 5? Joke lang po. Okay, so i-discuss ko po muna yung una po nating topic, no po? Tapos niya po yung pangalawa naman po. Okay, so when we say work hard, it means to use high amounts of physical and emotional effort to achieve the best potential outcomes. It involves being self-motivated, having a vision, and making personal sacrifices. So nagtatrabaho po tayo ng gusto. Ginagawa po natin ang lahat kasi meron po tayong gustong ma-achieve. At yun po yung pag-uusapan po natin. So, ang ating pong text verse ay matatagpuan po sa 1 Corinto 9, 24 to 26a. Hindi ba ninyo nalalaman na sa paligsahan sa pagtakbo, ang lahat ay tumatakbo, ngunit iisa ang nagkakamit ng gantimpala? Kung gayon, pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamit ang gantimpala. Ang bawat isang sumasali sa paligsahan ay may pagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay. Ginagawa nila iyon upang magkamit sila ng putong na nasisira. Ngunit tayo ay putong na hindi nasisira. Kaya nga, ako ay tumatakbo, hindi tulad sa walang katiyakan. So, himay-himayin po natin itong verse na to. Sabi po sa English, do you not know that in the race all the runners won, but only one gets the prize?
run in such a way as to get the prize. Si Apostle Pablo po, meron po siyang comparison. At sa comparison na to, meron pong naka-black na phone color at saka po naka-blue. Sabi po niya, sa takbuhin isang nananalo. Tama po? Sa picture po, sino po ang nanalo? Ang runner number 9. Minsan po may close na takbo, parang feeling mo dalawa. Tapos i-review po sa camera. Di ba makikita sa seconds? At kapag nanalo siya, sarap! Ikaw ang nanalo. So sabi po ni Pablo, tayo daw po ay kagaya ng mananakbo. Isipin daw po natin na tayo daw po ay isang runner. At ano ang hangat ng isang runner? Ang manalo. So tumatakbo na po tayo eh. Bakit hindi pa natin ipanalo? Hindi po ibig sabihin nito na isa lang ang mananalo sa atin. So Ate Lea, ibig sabihin ba lahat tayo tatakbo tapos isa lang mananalo? It's not. Hindi po ganon. Ang pagtakbo po, kino-compare po dito ni Pablo ay tayo mismo na ang ating mindset, Lord, gusto kong manalo. At paano natin mapapanalo yon? Mamaya po pag-uusapan natin. Paano tayo mananalo? No po, paano natin mapapanalo? So habang tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng buhay pa sa mundong ito, tumatakbo po tayo. At kapag po narating na natin ang finish line, ibig sabihin, kinuha na tayo ng Panginoon. Ngayon, ang question, panalo pa tayo? So, mamaya po na, ano po natin, paano ba? Next. Everyone who competes in the games goes into strict training. Hindi pwede po na bukas ang takbo, ngayon ko palang magpa-practice. Sasakit po ang inyong katawan. Kung bukas po ang Olympic Games, ay nako, ngayon pala, ay hindi pala bukas. Sa next year pala ang Olympic Games, ngayon pa lang po. O kaya 2 years, 3 years, 5 years. O si Carlos Yulo, di ba? Bata pa. Nagpa-practice na, nagtitrain na. Sabi ko to, dito, hindi lang training. Strict training. Sabi po dun sa Tagalog, sa lahat ng bagay ay may pagpipigil sa sarili. Pagpipigil. Meron ba akong pagpipigil? Next. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Si Carlos Yulo po ay siya po ang pangalawa na naging Olympic gold medalist. Kasi po ang first po ay si Heidelin Diaz. Tapos po siya din po ang kauna-unang Filipino na 2 times nagkaroon ng Olympic gold sa same year. At nung tinignan ko po yung picture niya sa Google, halos lahat ng nananalo ng gold kinakaganit lang. Siguro parang proud na proud sila, gold. So, lahat daw sila, yung mga athletes, ginagawa nila yung best nila para daw po dito may panalo. Bakit? Ano bang meron dyan sa Olympic gold medal na yan? So, ang Olympic gold medal po ay meron po siyang monetary value and symbolic value. Una po, yan po palang medal na yan ay 6% gold lang. And mostly silver. So, kapag po siya ay binenta, $800 lang. Or kaya 440 euro. Pag kinonsider po yung kanyang metallic content, it's around $830. At sa pera po natin, more or less, 49,000 pesos lang. Pero ano po ang symbolic value nito? Ang manalo ko po sa Olympic, sabi po doon na-search ko po kay Kuya Google, at sabi po niya ay, kapag nanalo ang athlete sa Olympic Games, narating na niya ang highest career niya sa pagiging isang athlete. Highest career. Kasi yung recognition na binigay na to, yung pride pa na binigay sa bansa natin, walang katumbas. Ano po?
So kung sila, ginagawa nila yung best nila para lamang sa isang karangalan, sa isang prize na panglupa lang, na dito lang, nalilipas lang, how much more po tayo? Na yung prize natin nasa Lord. Na pag umuwi na po tayo sa Panginoon, sasabihin po sa ating lahat na, well done, my good and faithful servant of God. Diba napakasarap? Pag nakuha po natin yung crown ng Lord, wala po itong katumbas na halaga. At walang katumbas na symbolic value. Yung glory, yung crown na ibibigay sa atin ng Lord. Yung joy, na para tayong gumagraduate na ito yung award mo. Padalas lang po. Nung ako po ay nag-CPC po, first term, tapos second term. Sabi ko, may honor pala dito. Galing ang kuma. Nung nag-second term po ako, nag-first po ako. Woo! So, sayang-saya po ako, yes, first. Pero sabi po, nung ano sa amin, nag-award, pang lupa lang yan. Pang lupa lang yan. Pero ang sarap na po. Tapos po, nung nag-fourth term po ako sa PTC, nag-first po ulit ako. Kasi tatlo lang kami. Pwede. Okay. So, nag-first po ulit, sabi ko, ang sarap, Lord, thank you. Kahit dalawa lang kayo. Doon pa lang po, no, yung sabi po ng mister ko, uy, Jollibee ko kayo. Kasi po, that time po yung anak ko po, nag-third naman. Sabi ko, anak, pang lupa lang yun ha. Pagdating natin sa church, i-apply natin yan. So, di ba, ang saya-saya na po. Paano pa po ito? Na ibibigay ng Lord sa atin. Parang siguro tayo, nakaapak tayo sa ulam na, Lea, naging tapat ka. Naging righteous ka sa harapan ko. Lumakad ka na katulad ni Kristo. Ito ang award mo, anak. Di ba ang sarap po? Next. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. Dapat tumatakbo po tayo na may patutunguhan. Hindi po parang saan ba ako tatakbo. At dito po, ang aim natin, not only to finish the race, but as well as to win the race. Naiintindihan po natin, nagkikats po natin, hindi lang matapos Lord, tumatakbo na ako, ipapanalo ko na to sa iyo. Lord, yung binigay mo na itong buhay sa akin, ipaglilingkod ko na to. Lord, yung lakas na binibigay mo sa akin, gagamitin ko to sa glory mo. Yes. Yan. Tumatakbo. Next, so sabi ko doon, work hard towards the goal despite distractions. Ano ba ang possible distractions? Bakit pag tumatakbo, natatalo, kaya napapalingon, napapahinto, ano bang meron? So number one is self-destruction. Totoo naman po, no? Pag umandar si Katam, at saka si mamaya na lang, di na po natin magagawang mag-devotion. Di na po natin magagawang maglingkod sa mamaya na lang. Maulan pa mamaya na lang. Nununod pa ako ng TikTok. No po, ang kalaban natin minsan yung sarili talaga natin. Next po, digital distraction. Pag-isip sa umaga, ano ang unang kukunin? Cellphone. Correct! Cellphone. Alam nyo I-check, baka may nag-chat yung aking boss o kaya katrabaho. Baka mayroon kang walang pasok. Kasi suspended na klase sa Pampanga, may bagyo. So una natin kinukuha cellphone. Sa halip na umupo at manalangin. Sa halip na, Lord, thank you. Buhay pa po kami. May hiling na po kami. Ibigay mo. Salamat sa masarap na tulong. So una ang kinukuha si cellphone. hindi. Pray na. Naalala ko lang po, yung iba po kasi gumagamit digital Bible app. Correct po, no? Meron pong Bible app sa cellphone. Ako po personally, ayoko po siya. Sa akin lang po, no? Yung sa iba nakakatulong naman po talaga. Ako po ayoko kasi kilala ko po sarili ko Kapag nagbasa po ako dyan, tapos may nagpapap, Ma'am Leia, may pasok tayo. Ay, yun na po, re-replyan ko.
Yung devotion ko, nakalimutan ko na. Oh. So, mas prefer ko pa rin po yung as in Bible. Tapos lumaki po kami sa church na sabi po ng aming leader po doon, pag wala kang Bible, ibenta mo yung bahay mo para magkaroon ka ng Bible. So, ganun po kahalaga sa amin. Kaya naman may nagbibiro buksan daw ang banal na cellphone. So, pero sana naman po yung ibang mga matatanda, talagang gusto po nila cellphone para napapalaki, tapos maliwanag. Ako po kasi mas ko talaga yung talagang Bible. Kasi nga po, kilala ko sa dito. Next, digital distraction. Family distraction. Yan. Minsan po, nagiging kadahilanan ng ating asawa, anak, o kaya yung ating relatives para hindi tayo makapagpatuloy sa Panginoon. Kahit konting ubo lang, hindi ako makaka-attend. Inuubo. Akala ko naman talagang ubong-ubo. Yung pala, na ano lang, napagaling lang. Next, word distraction. Marami po sa atin, alam na linggo, alam na prayer meeting, pero bukas si tindahan, sayang yung bibili mo. Sayang yung baboy ko, mga anak. Sayang. So, kami po, in-encourage po namin ang aming mga youth na once na naghanap ng trabaho, tapos may pasok ang linggo, hindi na yan. No na. Huwag niyong tatanggapin. Kasi pinakamahalaga ang gawain ng Panginoon, ang para sa Panginoon. Next po, problem distraction. Yan, anong problema? Nasa church na, ang iniisip pa problema. So, pagpunta po namin dito, i-share ko lang po, merong kapatid na, Ate May, ito ako makakasama. Sorry, meron lang emergency sa bahay. Kailangan lang ayusin. Sabi ko, Ate, paano mo yan? Mamaya, inayos na ng Panginoon. So, praise God, nakasama po namin siya. So, sabi ng Lord, di ba, hayaan mong mga problema ang para sa bukas. Hayaan mo siya. Kasi sapat na yung problema ang ibinigay ng Lord sa atin sa araw na ito. Kaya sinabi ng Lord dyan sa Matthew 6:34, kasi alam niya na tayo ay mga namong problema, lalo na yung mga nanay, di ba po? Lahat pinoproblema natin. Misa po, nasa school na ako, magte-text pa ako din. Walang bawal si Josh. Kasi po, nakalimutan ko, kaya wala po talaga pagbaon, or kaya kulang ang pera. Tapos nag-iisip ako, sabi niya, chat mo si Lola. Pahirapin muna. So mga ganun po, meron na po tayong ginagawa, pero nag-iisip pa tayo. Kagaya ngayon, may iniisip po tayong problema. No po, minsan, nag-iisip po tayo, ano kayang ulang mamayang lunch? Mga ganyan na po. Next, Pati yun failures. iniisip. Yung ating pong buhay na nabibigo yung iba, nabibigo, basta tayo, when we fail, po, yan, nagiging kadahilanan din po yan para hindi tayo magpatuloy sa Lord. Next po, disappointments and expectations. Ito po matindi. Minsan, pag na-disappoint po tayo sa family po natin, even sa church, pag na-disappoint po tayo sa mga leaders, sa pastor, ang taas na expectation natin, hindi na tayo nag-church. Ako po gusto ko po mag-share lang dito, yung aking na-experience. No po, na-experience ko to. Ako po, ang strength ko po ay pagiging malalimutin. Inaano ko po yung strength. Kasi po, sobrang makakalimutin ko. At ang nakakatuwa po doon sa pagiging malilimutin ko, kapag may ginawa po yung tao na hindi maganda, nakakalimutin. Ayun nga, tama, okay yun. Lord, thank you. Isa rin palang gift siya. So, yung expectation po, at saka disappointments, na-experience ko po yan. Lagi ko po naririnig na kapag po nasa church tayo, huwag tayong titingin sa tao kasi mabagsak tayo. Titingin lang tayo sa Lord. Titingin lang. Kasi pag sa tao tayo tumingin, wala pong perfect. Tayo tinutuwid, binabanal pa ng Panginoon. Ano po, habang po tayo. At tayo po ay inaayos ng Lord. So, nung na-disappoint po ako sa tao na to, umaatid ako ng gawain, pero hindi ko kinakamay. Sabi ko, Lord, alisin mo to, alisin mo to. So, yun, praise God, napagtagumpayan ko po. Ang sarap pag napagtagumpayan.
No po? So kasi possible reason po ito di ba? Kapag na-disappoint po tayo, expectation natin, hindi na tayo dadalo. Punta na lang ako sa dating daan na Joe, sa ibang church. Next, sins. Yan po ang pinakamatindi. Wala pong maliit na kasalanan. Lahat po kasalanan. Minsan yung kasalanan na to nakatago sa puso natin. Feeling natin wala lang, pero meron yan. Maging humble po tayo sa harapan ng Lord. Kasi ang God lang naman ang nakakakita ng laman ng ating puso. Kapag po tayo ay sumamba sa Panginoon at mayroong nakatagong kasalanan dyan, alam niya ng Lord. Nagiging kadahilanan po yan para ma-distract po tayo, lumago po tayo. Next po. So, balikan po natin yung competition. Yung kanina, di ba po, mga runners? So, ano po yung mga strategic ways to beat the competition? Balikan po natin yung kanina, yung pagtakbo. So, number 1 is prepare for the competition. Prepare. Isa po sa magiging success sa pagkapanalo mo, yung paghahanda. Tama po? Pag hindi ka naghanda, failure po. Mag-fail ka. Matatalo ka. So, dapat may paghahanda. Next po, discipline yourself. Nung ako po ay math teacher pa po, meron kaming estudyante sa Talang High School na lumaban sa palarong pambansa. At gusto po niya, ang sabi po pala niya, binibigyan ko po siya ng burger tsaka po soft drink. Sabi ko, anak, pagod ka na, kumain ka. Hindi po ma'am, bawal po. Dapat po, ano po siya tumatakbo po. Dapat po, healthy foods. Tapos po, yung bawal po sa amin ng mamuyan. Bawal din po sa amin yung tumataba. Kasi po, runner nga po siya. So, dinidisipline. May pagpipigil sa sarili, dinidisiplina niya. Kasi gusto niya manalo. Next po, train yourself. Training. Yung oval po doon na tinatakbuhan po doon sa San Fernando, 50 times po niyang tinatakbo. Tapos po yung bench na napataas na gano'n, pagbalik-balik po siya 100 times. Sabi, hindi ka ba napapagod? Sabi niya, hindi po. Di ba po si Manny Pacquiao, pag nakikita natin nagtatrain, nag-ano po siya, di ba? Yung sit-ups ba yun? Sit-ups, tumatakbo. So, ganun po talaga. Kailangan mag-train. Next po, avoid distractions. Lahat ng distractions alisin. Yung iba nga po, pumupunta pa sa training center. Tinitrain talaga. Inilalayo, inaalis muna doon sa bahay nila. Kasi dinadala sa training center para mas mawala yung mga distractions. Next po is self-sacrifice. Ito, matindi po ito. Sakripisyong matindi. Yung iba, ang gaya po ng mga players namin, hindi na nakakapasok sa klase kasi nagtatrain. Tapos, minumodule na lang po namin sila. Ano pa po ang pagsasacrifice? Kailangan gumising ng maaga, kailangan mag-training, kung gusto niyang gumala, hindi dapat maggumala, kung gusto niyang uminom, kasi, o kung ano, kasi lalaki po yun, hindi pwede ang mga bisyo. Next po is focus on your strength and weaknesses. Yung strength po nila, mas lalo pa nila pinapalakas. At yung kahinaan nila, yun po ay kanilang pinapalakas. Kasi nga po, gusto po nila manalo. Si Manny Pacquiao nga po bago po siya makipagbakbakan, papanoodin po niya yung kalaban niya. Tapos titignan niya kung saan mahina. No po? Dito pala mahina. Dito nga masuntok ng masuntok. Pero hindi niya alam, yung kalaban niya, pinaghandaan na yung kanyang suntok sa tagiliran. Kala mo, ito na yung kabila. Next po. And focus on your goal. Ito po yung pinakalas. Goal. Ang goal mo? Manalo. Focus. Next, balikan naman po natin. So, sa atin naman pong Christian, sa atin naman pong mga Christian, ano ang dapat po natin gawin para manalo? So, first po is, read the Bible. Actually po, napaka-basic po nito. Read your Bible. Nagbabasa po ba tayo ng Biblia? Amen. Tayo po ba ay nagdi-devotion? Amen. Umihina yata. Sino po ang nagbasa ng Bible ngayon?
pumunta dito? Parang paano ng paano. Tapos nahiya pa sa katabi. Amen. Di ba sabi? Okay, so sabi ko, read your Bible. Joshua 1:8. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Sabi po doon, day and night. So, kaya lang, Ate Lay, malilate na ako eh. Magsasahin pa ako eh. Yung anak ko, malilate na magluluto pa ako. So, sabi mo dito, read your Bible. Sa pagbabasa po ng Bible, have a quiet time alone with God first thing in the morning. Alam niyo po, ang sarap pag po inuna natin ng Lord. Nag-devotion ka, umagang-umaga, bago ka pa humawak ng kape o magtimpla ng kape, bago ka kunin ang rice cooker at magsaing, kapag tayo po ay mayroong quality time sa Lord, nag-devotion po tayo, ang sarap ng buong maghapon. Kagalit-galit na hindi ka pa rin nagagalit. Kapangit-pangit na, ang ganda mo pa rin. Bakit? Kasi sabi ng gusto mo, Mami, ito lang ang ibibigay kong pera. Okay lang. Bakit? Kasi nag-devotion. So pag in-spell po natin ang love, it's not L-O-V-E. But instead, it is T-I-M-E. Time. Magbigay po tayo ng oras sa Panginoon. Next po, meditate on Bible verses from God's Word. Meditate, huwag po nagmamadali. Huwag po yung, nagpusta na ako. Pero, alis na. So, meditate po natin. Anuhin po natin siya. Namunamin po natin ang salita ng Panginoon. Next po, study the Bible in depth. Put specific commands from God's Word into practice. Seek a deeper intimacy with God through His Word. And the last one po is, put specific commands from, basahin natin Ma'am Adelaide. Yan, read the whole Bible. Ako po, nagbigay po ako ng challenge sa mga kababagihan ko sa Bebel. Sabi ko po, ang makakatapos po ng Bible, 1 year reading, may prize. Wala po yata. Wala po yata nakatapos. Alam niyo po, ang sarap na matapos natin ang Biblia. Na bago man tayo kunin ng Panginoon, o bago po wala yung ating paningin, matapos natin ang love letter ng Lord. Masarap pong tapusin. Ako po, naging naging goal ko yan. Sabi ko, tatapusin ko ang Bible. Natapos ko na po sa biyaya ng Panginoon ng King James. Tapos ko na rin po ang NIV. Tapos po yung ang salita ng Diyos, yung aking pong Bible ngayon. Kasi inuulit ko po siya uli ngayon. Ang sarap po. Yung experience ko po, sa higaan, alis po ako ng kwarto. Kasi pag nagbukas po ako ng ilaw, magigising po si Daddy. Gagawin ko po, lalabas ang kwarto, kahit marami pong lamok, bubukasan ko si electric fan, alas 3 po ng madaling araw nagbabasa po. Hindi ko po namamalayan, 5 a.m. na po. Tapos sabi ko, Lord, ang sarap. Sarap magbasa. Babaguhin ka ng Lord eh. Pag nagbasa ka ng Biblia, hindi mo namamalayan, inaayos ng Lord yung buhay mo. Aayusin ng God ang puso mo. Next po, second one is, pray. Pray continually according to 1 Thessalonians 5:17. Tayo ay laging manalangin. Pray to God alone in your room. Pag po mananalangin, dapat sa ating kwarto. Di ba po, ginagawa po ng mga Pharisees, nananalangin ng kitang-kita, Panginoon, dinggin niyo po kami. Your Lord. Hindi po ganon. Ang God na nakakakita ng lihim sa ginagawa natin, ang siyang God na magbe-bless po sa atin. No po, mag-pray po tayo, lumuhod tayo, o kaya mag-spread po tayo ng prayer sa Lord. Kasi ito na po yung chance na tayo naman po ang humihingi sa Panginoon. Ito rin po yung pagsamba.
ang panalangin po ipagsamba. Naalala niyo po si Daniel, di ba po? How many times siya nag-pray sa loob ng isang araw? It is 3 times po. Actually, 3 times din ako. Breakfast, lunch, dinner. Thank you, Lord, for this. Hindi po. blessing. Si Daniel po, nag-spend po talaga siya. Napupunta pa po siya sa bahay nila, uuwi, sa pinakataas ng kwarto, bubuksan niya yung bintana, nakaharap sa Jerusalem, tapos lumuluhod siya to pray. O kaya naman noon, ano pong nangyari nung sinubo po siya, na siya po ay hindi lumuhod, hindi sumamba sa ributo na ginagawa nila. At siya ay tatapon saan siya tatapon? Sa lion's den, may maraming leon. Natakot po ba siya? Hindi. Kasi kasama niya ang Panginoon. Ano po ang naging sikreto po ni Daniel? Prayer. Inisip po 3 times. Siguro bago siya pumunta doon sa kanyang trabaho, di ba po siya po ay isa po siya sa wise men. Doon po sa lugar kung saan sinakop sila po yung matatalinong tao na tumutulong po sa hari. Tapos siguro pag lunch break na po, umuwi siya. Tayo po pag lunch break sa trabaho, matutulog ako. Kukunin ko yung cellphone. So siya po, nag-pray. And then sa gabi uli, another prayer. Next po, pray to God alone in your room. Use a prayer journal to write down your requests and answers God has given you. Ang laking bagay po, pag nag-journal tayo, ako po may ganyan po ako, may prayer journal po ako. Pinag-pray ko, Lord, tuition fee of Diyos for this coming second sem. Ako, tinunod agad ng Lord. Check yun, check. Tapos meron pa yun, praise the Lord. May smiley face pa yun. Kasi ang sarap. Tapos pag na-recall mo, ay oo, ang galing ng Lord. Sinagot yung panalangin ko. Po. Next po, pray together with another believer. Kaya po mahalaga na dumadala po tayo pagka prayer meeting. Okay, may prayer partner po. Okay, sa GC, pakisama po kami sa prayer. Nilalagnat po kami. Ikaw naman, okay, wala lang, hindi tayo nagsin. Hindi po. Pag po ang kapatid ay humingi po ng panalangin, isama po natin sa prayer. Yung pag nabasa na po agad natin, pag-pray na po natin. Kahit na tayo po ay nasaan. Pwede pong pasimple, Lord. Kagalingan po yung kapatid natin. At least po, nasabi po natin sa prayer. Next po, avoid sinning. 1 John 3:9-10. No one who is born of God will continue to sin. Nabigat po nito. Because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not God's child. Nor is anyone who does not love their brother and sister. Atuloy, tao lang po ako nagkakasala. Yes. Pero, nung tayo po ay naging Kristiyano na, mananampalataya na po, tayo po ay binigyan na po ng Panginoon ng buhay na kung saan dapat po, isa po sa maipakita natin ay ang pinagong buhay. Yun po yung, doon makikita na tayo po ay isang tunay na mananampalataya. Hindi po ang paggawa ng mabuti ang makakapagligtas. Kundi ito po yung katunayan na tayo po ay isang Kristiyano. Baka mamaya po, ay, Kristiyano pa pala? Hindi halata. Diba? So, dapat po nakikita. At ang sabi po dito, avoid. Hindi naman po sinabi, huwag na tayo magkasalay. Avoid. Kung ang tukso po, kaakibat ng tukso, paglayo. At kaakibat ng tukso, ang pananalangin, Lord, bigyan po ako ng lakas. Papagtagumpayan mo ito. Diba? Next po, Romans 13:14, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh in regard to its lust. 2 Timothy 2:22, now flee from youthful lust and pursue righteousness, faith, love, and peace with those who call on the Lord from a pure heart.
Meron po akong dinagdag po dito. Alisin po natin to. Iwasan natin. Yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ano po yung lust of the flesh? Yung gusto ng katawan. Gusto natin. Gusto natin kumain. An example natin, kumain. Busog na, kain pa rin ng kain. Tumaas na ang BP, tumaas na ang sugar, nagkasakit na, nabuhala na. Kasi busog na, kain pa rin kain. Kasi gusto bigyan ng kasiyahan, sarili. Lustful. Yan. Hindi lang po lalaki ang mahilig sa mga panoorin hindi maganda. May nabasa po ako, maging ang babae daw po. Nanonood din daw po ng hindi magaganda. No po, lustful, kapag tumingin po tayo na hindi maganda, hindi lang po lalaki, tayo po, parang cute yata yun na. Pero may asawa ka na. Parang macho yata si pastor. Ang ganda ng tindin ni Kuya Aaron natin. Dati lang yun. So hindi po, dapat po wala po. Slavish and pressure, yung lahat gusto po natin pressure sa sarili natin. Selfish in the use of possession. Next po yung lust of the eyes, desire for things we see. Example, materialism. Gusto natin ganito. Basta yung nakikita natin, gusto natin, meron tayo nito. Na-apektuhan na po yung ating relationship sa Lord. Na hindi na po nagiging maganda po yung ating katayuan sa Panginoon. And pride of life, self-sufficiency, the desire for recognition, for applause, status, and advantage in life. Sabi po ni Ate Aya, Ate Lay, pengi ako para sa recognition, para sa pagpapakilala sa speaker. Ang chat ko po sa kanya, Ate Aya, simplihan mo lang. Simplihan mo lang po. Marami po sa Biblia, yung mga Pharisees nga po, ang gusto po nila ay ang katanyagan. Alam mo po nila ang salita ng Panginoon, pero walang application. No po, kaya nga po ang sabi ng Panginoon ay hindi tayo maging katulad nila. Dapat po, tayo po maging mababa. Maging mababa. Kasi tayo po ay isang mananampalataya. So yan po, yung pagkakaroon po ng pride of life. Next, number 4. Balikan na po natin. Una kanina po ay read the Bible. Second one po, Pray. prayer. And pang-third, Avoid avoid sinning. sin. Ay, nakikinig sila. Very good. And ang number 4 po ay pursue holiness. Ang Diyos po na tumawag sa atin ay banal. Kaya tayo naman po ay nararapat na maging Banal. Magpakabanal po tayo. Tayo po na tinanggap natin si Jesus Christ as Lord and Savior, banal na po tayo sa Lord. Positionally, banal na tayo. Malinis na tayo. Kaya nga po pag po tayo ay umuwi sa Panginoon, tapos may Jesus Christ tayo, hindi naman po titignan yung ginawa natin eh. Kasi meron na tayo Panginoong Jesus sa buhay natin. Siya na yung ating tagapagligtas. Pero sabi ko dito, pursue holiness. Video na, wala naman signal. Maging Christ-like po tayo. Ito po yung maging goal natin. To become like Christ. Next, discipline your body. Paul is running with a specific purpose. To win the prize of life. That is why he says, I discipline my body. To win the race of life requires setting aside earthly comfort to pursue heavenly reward. Discipline your body. Itong katawan na to, ano ko eh? Kasalanan eh. Di ba sabi po ni Pablo, gusto niya gawin, hindi niya gagawa yung old self. Kaya nga po sabi, discipline po natin ang ating pong katawan. Next po, discipline your thoughts. Ating pong pag-iisip. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there are any virtue, and if there are any praise, think on this. Think on these things. Grabe po, no? Ang pinapaisip po sa atin ng Lord, yung honest, just, lovely, lahat po, maganda. Yung isip natin. Kasi itong isip po natin na to, ano yan eh, kung ano daw po yung pinapakain natin, kung ano daw po yung ginagawa natin, yun ang nag-i-stack sa atin. Kaya kung lagi po tayo nagbabasa ng Bible, devotion po tayo, yan po yung nasa isip natin, yung thought natin. Minsan po ako, na-experience ko na po, nakikinig ako
Tapos, ang pumasok sa isipan ko, ano kaya kung ako yung umuwi na? Kasi naantok po ako. Ako ba matulog ako habang nagmamagdalili. So, dapat didisiplin po natin pag-iisip natin. Kasi habang nasa isip pa lang po yan, pinaprocess pa lang po natin, hindi naman yun alam ng kaaway. Pero alam ng Lord yun. Kaya dapat i-ano na po natin, ayusin na po natin pagdating sa isip. Kasi kung ano po yung naiisip natin, yun po yung ating gagawin. Next po, be mindful to always glorify God at all times. Colossians 3:23 to 24. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Sa lahat daw po ng bagay. Yung kung gagawin ko ba itong bagay na to, mag-glorify kaya ako. Pag ang sagot po ay hindi, huwag na po nating gawin. Kung i-chat mo itong ka-churchmate ko na ito, natamad. Chat ko na. Matutuwa kaya ang Lord. So pag hindi matutuwa ko na, huwag na. Lagi po natin inisipin, Lord, yung gagawin ko. Sana lahat nakaka-glorify sa Lord. Isipin po muna natin bago po natin gawin. At hingin po natin ang lakas ng Panginoon para magawa po natin yung kalooban ng Lord. Next po. Forgive those who hurt you. Ito po. Matthew 6:14 to 15. For if you forgive others for their transgressions, the Father will also forgive you. But if you do not forgive others, then your Father will not forgive your transgressions. Colossians 3:13 and sa Mark 11:25. Ngayon po, ang dami pong family na nasisira. Nagkakasiraan ng magkakamag-anak. Ang nakakalungkot po, nag-split ang church. Kasi bakit po? Masakit kaya today. Masakit. Kaya hindi ko pa kaya, sabi. Sabi ng Lord, 70 times 7 tayo magpapatawad. Kapag kulang po tayo sa pagpapatawad, hindi po tayo makakapagpatuloy. Magiging reason yan para hindi na tayo lumalo. Tawarin po natin. Masakit po, ang pagpapatawad daw po, kaakibat ng pagpapatawad, ang paglimot. Pinatatawad na kita, pero naaalala ko pa yung ginawa mo. So, hindi po ganun. Pag pinatawad po natin, di ba kwento ko po kanina? Ang gift ko po, pagiging malilimutin. Bumibili po ako ng fried chicken na 25, 26, 27 pesos lang. Isa kanto-kanto. Sabi niya, Ma'am! Tapos sabi ko, sa isip-isip ko, sino ba ito? Ma'am, naalala niyo po, estudyante niyo ako. Ako, hindi ko naman po talaga siya naalala. Sabi ko, oo. Ganyan din ako minsan. Ako po yung pinatuloy na ako ng eraser niya. Ano daw? Kaya po, pagpakita na ba ito ng eraser mo? Hindi na, magsusuntukan po kami ng kaklase ko. Kasi tinawag ko po siya ng tatay mo ay mali. Kasi nagtitinda na Mali. tatay mo naman kangkong. Kasi na, nag-harvest ng kangkong. Kami po yung ng shorts sa kantin. Hinubad ko po yung shorts ng kaklase ko. Walang brief. So, kaya po nagalit po kayo, inihagis niyo po yung eraser sa bubong. Sa galit niyo po sa akin para tumahimik po kami. Pero ang tinamaan po ay ako. Sabi ko, ano ako sa tinamaan? Sabi, Ma'am, ito lang naman, hindi po masakit, ha? Alam ko siya, ay, salamat. Kasi, di ba? Ako po, nagawa ko pala yun. Tapos sabi ko, sorry. Minsan po kasi may nagagawa tayo, hindi natin alam, nakasakit po pala tayo. So pag alam po natin nakasakit tayo, hindi po tayo ng sorry. Pag alam po natin na may kapatid na nakakapektuhan, why not? Kapatid, nakakapektuhan ka ba na offend ba ito? Sorry po. O kaya naman tayo po, magpatawad. Kasi po ang pagpapatawad po ni Kristo, tayo po ay kanyang unang pinatawad. Kung ang lahat po
po ay nagpapatawad, ay, ang sarap ng Pasko. Ang ganda po ng buhay. Ano po? So, magpatawad po tayo. At ang kasama nga po nito ay ang paglimot. Next po, make God a priority in your life. Tinanong ko po yung si Kuya Aaron. Sabi ko, Dad, ano ba ang life verse mo? Ito po yung life verse niya. Matthew 6:33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Sabi ko, pangit naman ang life verse mo. Ano na, palasak. Sabi ko, pero nung naintindihan ko to, sabi ko, ang ganda pala ng life verse mo, Daddy. Favorite ko na rin yun. Sabi niya, kayo. So, ito po, ano po natin, priority natin ng Lord. Sa lahat po ang Panginoon. Kasi po, pag priority natin ng Lord, ibibigay niya yung desire ng puso natin. Kasi pag nagpa-priority, pag inuuna natin ng Lord, itutuwid niya yung heart natin eh. Aayusin niya yung buhay natin. Sa pag-ayos na sa buhay natin, magiging tama yung prayer natin. Kaya naman, i-grant ng Lord. Pero kung hindi natin inuuna ang Panginoon, hindi tayo nag-church, hindi tayo nag-pray, hindi na nanalangin, tapos ang prayer mo, Lord, yung kaaway ko, gantihan mo. Bakit? Kasi hindi mo pinara-priority ako. Pero pag pinariority mo, nagbasa ka ng Bible, nanalangin, siya ang number one mo, aayusin ang heart mo. Tapos ang magiging prayer mo na, Lord, yung kaaway ko, sabi mo sa Kawikaan, kapag tayo matuwid sa Panginoon, even ang kaaway natin, magiging kapatid natin. Okay, bless mo siya. Ano po? Next! Punta na po tayo sa last. Woo! Last na po! Yan na po tayo. Second topic na po natin is no turning back despite failures and setbacks. No turning back. When we fail the Lord, and we will, don't despair or be tempted to quit. Learn from the failure and sin. Let it do its work of teaching us in the hands of our loving Lord. All things work together for good, and we will see and faith in this. Example po natin si Peter. Di ba po mag-fail din naman po talaga tayo. Mag-fail tayo. Pero hindi po yun ang reason para bumalik tayo, para tumalikod tayo sa Panginoon. Ang tinutulong po sa atin ngayon, sa second topic natin, sa kabila ng magbibigo tayo, magkakaroon ng mga sagabal, ng problema, hindi po yan magiging kadahilanan. Kung hindi, magiging lakas po natin. Example po natin dyan ay si Peter. Naalala niyo po yung kwento ni Peter? Yan. Sabi ng Panginoon kay Peter sa mga alagad niya, lahat kayo ay pagkakaluluwa ko ngayong gabing ito. Pero ang tapang ni Peter, ano sabi ni Peter? No! Sabi po doon sa baba. Ay, sorry po. Sabi po ni Peter, no! Even if I have to die with you, I will never deny you. Ang tapang ni Peter. Alam na ni Jesus, sinabi niya, Pedro, bago tumilaw ang manok, pagkakaluluwa ko. Sabi tapang niya, no, Lord, no. Hindi kita hindi kita i-deny. Kasi si Peter, naalala niyo po, siya po yung tumaga sa tenga na, yung ano po, alipin po, ay yung alipin po ng sacerdote, siya po tumaga, kasi pinagtatanggol niya ng Panginoon. Kasi gusto niya talaga, na ano siya, hero, na pag nagmamalaki niyang ang Panginoon. Pero sabi ng Lord, i-deny ako. Di-deny mo ako. Pero sabi niya, no, Lord. And then, habang si Peter po, ay sabi po dito, meanwhile, Peter was sitting outside the courtyard. A servant girl came over and said to him, you were one of those with Jesus the Galilean. Ano pong nakasulat sa red? Basahin niyo po natin. Peter denied it in front of everyone. Sa harapan ng lahat, dininay niya ang Panginoon. Pangalawa, sabi po nung isang girl na servant, this man was with Jesus of Nazareth. Sabi naman ni Peter, Peter denied it. This time, sumpa pa. Hindi ko kilala yan. Next
po, Peter swore, sabi po niya, nanumpa siya, sabi niya, I curse on me, sumpaman. Sumpain ako ay nagsisinungaling, hindi ko kilala yan. At ano pong nangyari? He went away weeping bitterly. Kasi pagkatapos po niya ipanikalo, tumila po ang, alam niyo po, ang pinaka-nagustuhan ko kay Peter dito, na-realize na mali siya. Na-realize na he failed. He failed. Kaya umiiyak siya, sabi na, humahagulgol. Ang isang lalaki, bibihirang umiyak. No, kaya umiiyak sila pa sikreto, o kaya simple lang. Pero si Peter humahagulgol. Tanda po na kanyang paghingi na tawad. Sabi niya, nag-fail po si Peter. Pero doon po ba natapos na? Hindi po. Kasi pagkayari po niya, ay bumalik po si Peter sa pangingisda. Kasi doon po siya unang tinawag ng Lord. At ang nangyari po ay, God desired more for Peter's life. Jesus restored him. Peter preached powerfully at Pentecost. Sa kabila po na na-fail niya ang Panginoon, nag-fail po siya. Sa kabila po doon, ginamit siya ng Panginoon. At doon po sa Pentecost, 3,000 po ang nakakilala. 3,000 po ang nadagdag na mananampalataya. Sino ang ginamit ng Lord? Isang Pedro na mainitin ng ulo, isang Pedro na natigo, pinagkailangan Panginoon, siya ang ginamit. So tayo po sa buhay natin, ano man ang buhay natin, sa ngayon, sa katayuan natin, gagamitin tayo ng Lord. Huwag yan maging dahilan para, lalayo na ako, titigil na ako, di na ako mag-church. No. Ano man ang nai-experience natin, yan po ay inaalaw ng Lord. Kasi maaaring maging kalakasan natin yan. Magiging buhay na patotoo natin yan sa iba. God loves you. God is willing to forgive you of any failures. Ask God for forgiveness and allow God to restore you. But if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Your fear of failure can sabotage the joy, peace, and hope that comes from encountering, enduring, and overcoming life's difficulties. God can use your perseverance through difficulties to strengthen your faith in Him. Kagaya po na sinabi kanina, si Pedro, ginamit siya ng Lord. Eh si Peter pa nga din po yung, sabi niya, di ba, ang lakas ng loob, Lord, kung ikaw yan, Jesus, palakarin mo ako sa ibabaw ng tubig. Habang nakatingin siya kay Jesus, nakakalakad siya sa tubig. Pero nung tumingin po siya sa alon, sa hangin, mahulog po siya. Pero isa na naman ang magandang katangian ni Peter kasi sabi niya, Lord, lumapit na naman siya sa Panginoon. So, niligtas po siya ng Lord. So, dito po, si Peter, sa kabila po ng hindi magaganda niyang, makikita natin yung character niya, ginamit pa rin siya ng Panginoon. At isa po siya sa leader ng mga disciples. Next po, your past failures do not define you. Jesus' forgiveness and restoration define you. Therefore, you can acknowledge your failures and first to God and express godly sorrow and genuine repentance so that God will glorify Himself through your life. So, bago po ako matapos, gusto ko po mag-testify yung buhay ko po. Si nanay ko po, nandiyan po si nanay ko, yan. Nung yun po siya, Christian po siya, Christiano pa siya. Pero ang napangasawa po niya, tatay ko po na hindi po Christiano. Sabi po niya, may naliligaw daw sa kanyang pastor. Pero dahil ang nagustuhan po yung tatay ko, so lumabas po kami, nagtanong kami. Napakahirap po namin. Sobrang nung mga bata pa po kami, ang pinaka-happiest memory ko po, si nanay ko po,
nagkukwento ng Bible stories po, Bible, sa aming paggabi. Kinukwentuhan niya po kami, ang sarap, kahit kandila ang ilaw namin, kinukwentuhan po niya kami. At lumaki po kami sa church. Tapos nabutan ko po yung tatay ko, nagbaback up sa church, pero lumayo. At sa amin pong tatlong magkakapatid, ako lang po nagpatuloy sa si nanay. Umattend po kami ng retreat, Batangas, kasi nga po taga Laguna ako. Pag-uwi po namin ng bahay, ang pangit na nga ng bahay namin, lalo pang naging pangit, disaster. Kasi po, yung kuya ko po, drug-addict. Yung tatay ko po, manginginom, nabababae, sugalero, lahat po ng bisyo. Yung galit po ng kuya ko sa tatay ko, nagrambulan sila. Rambulan sa daan. Yung TV po namin, nanti ganun lang, basag. Yung bahay po ng lola ko na bintana, nabasag. Pag-uwi po namin, nakakaya sa buong kapitbahay namin. Yung tatay mo, yung kuya mo, nagrambulan. Sabi ko, habang lumalaki po ako, sabi ko, Lord, paano naman ang buhay namin? Dahil po, mahirap lang kami. Si nanay po, naglalaba, namamasukan bilang katulong. Kasama po ako. Nagpupukpuk kami ng gamit, nagkukula. Nabayaran lang, magkakaroon kami ng pagkain. Pumapasok po ako sa school, walang baon. Ang baon ko lang po, pagpunta doon, punta-tricycle. Pagpabalik, sabi ng kaklase ko, Hoy, Lea! High school ako ganun. Sakay na sa tricycle pa uwi. Ang sagot ko, may dadaanan lang ako. Pero ang totoo, Walang pera. Ganun din ako. pumapasok pa nga po ako, nahihimatay ako. Kasi hindi pa ako kumakain. Yung nanay ko po, utang kami sa napakalayong tindahan. Para lang mangutang ng isa sa akin. Sabi ko, Lord, ano buhay ko? Ang hirap po. Tapos yung pamilya ko po, family, yung kami lahat, ang gulo-gulo. Na-experience ko pa nga po na nag-aaway si nanay, si tatay, kasi nagtatalo sila. Na ano ko po, talagang nagtatalo sila. Ikaw, ganyan. Ako din po, oo nga tatay, ganyan. Saka ganun ko po, oo nga. Nagkakaroon po pala ako ng galit sa puso. Section A ako, pero parang ako di Section A. Kasi yung galit ko, hindi po, parang walang pinag-aralan. Kasi nga po, sumasagot ako kay tatay. Tapos yung tinuturo po ng teacher, hindi ko ma-absorb. Kasi nga po, hindi pa po kami kumakain, pumapasok sa... Sabi ko, pariwara. Wala. Pero active po ako sa church. Galit na galit po ako sa tatay ko. Bakit ko po ito sinishare? Kasi po, yung tingin ko sa sarili ko na pangit na karanasan, ginawa yun ng Panginoon para maging maganda. Ano po? Yung past experience ko po, ginamit yun ng Lord para mag-glorify ang Lord sa buhay ko. Ano po? Kung hindi ko po na-experience yun, paano lakas ang ibibigay ko sa kapatid? Tapos hanggang sa lumalaki po ako sa church, naging youth po ako, nakilala ko po, ibinigay po ng Panginoon si Kuya Aaron. At nakita siya ng malago, sabi nga ni Ate Aya. Siya po ang aking first boyfriend. Sabi ko, Lord, you're first, be my husband. First and last. At hindi po natapos ang Panginoon doon. Nung naging mag-asawa na kami, biniyaan po kami ng Panginoon ng pamilyang naglilingkod sa Lord. Pag naaalala ko yung dati, sabi ko, Lord, grabe yung buhay ko dahil. Hindi nga po makapaniwala yung ibang kapitbahay namin na meron pong napatapos si nanay. Hindi nga po ako magka-college. Kasi po wala kami pera. Pero, glory to God, yung church po namin sa Laguna, pinagpipray po pala nila na meron isang young people na magiging teacher. Libre lahat. At ako po pala yung pinagpapray. Tapos, yung church po namin, meron na pong school, doon po
po ako magre-render ng service, 4 years, pero wala pong kaltas sa sweldo. O di ba po ang ganda ng plano ng Lord? Sabi ko, God, grabe. Kung ako lang po baka nag-asawa na ako ng maaga. Nagrebelde na ako. Pero salamat sa Panginoon, inago niya ako, inayos niya yung buhay ko. At yung sa experience ko na yon, siya po ang nai-share ko ngayon. Ngayon po, salamat sa Panginoon kasi yung dati kong nararanasan ay ngayon inayos niya. At salamat po sa Lord. Sa Lord po ang pupurihan sa bagay na yun. So tayo po, ano nga po yung na-experience natin masakit? Ano nga po yung na-experience natin na hindi maganda? Feeling natin hindi maganda. Pero ang nakikita lang po kasi natin, itong ngayon, hindi natin nakikita yung dulo nito. Na pag tayo po ay nagtiis, lumakad tayo ng matuwid sa harapan ng Panginoon, nanalangin tayo, humingi tayo ng strength sa Lord. Hayaan mong ipanalo ko to, Lord. Hayaan mo, nakasama kita. Tayo po tumatakbo, kasama natin ng Lord. Hindi niya tayo iiwanan. Tayo ay already victorious, tama? Mananagumpay na po tayo. Kasi po ang Diyos po natin ay isang Diyos na tagumpay. Sabi mo nga sa katabi mo, winner ka na. Katabi mo, winner. Winner tayo. Winner tayo. Diba? We are winners. Kaya naman po pangawakan na ng Lord. Itong buhay na to, hayaan mo na kasama kita. Nang buhay na to, ipaglilingkod ko para sa'yo. Baguhin mo ako, ayusin mo ako, lahat ng kahinaan ko, binibigay ko sa'yo. Ano po? So, yung pong nararanasan natin negative o anumang pangit, sa tingin natin pangit, sa Panginoon, pinahihinto ko na yan. Kasi may maganda, may maganda. Ano po? So, yun lang po, tayo po ay mananangin. Dakilang Diyos na buhay, salamat po sa iyong salita. Maraming salamat po sa salita mo po na naibahagi. Hayaan mo po, Panginoon, na umuwi kami, na daladalan po namin ito. Hayaan niyo po na maging isang babae kami na may takot sa iyo. Na babae na nakatulad mo na mayroong kabanalan, may kalinisan. Babae na naglilingkod sa inyo, na maayos sa iyong harapan. Lord, ipahintulot mo po na sa pagtakbo namin sa buhay na ito, hindi lang namin matapos, kung hindi maipanalo namin. Lahat po ng struggles namin na meron ngayon, lahat ng kahirapan na dinadanas namin, na masakit, tulungan mo kami na mapagtagumpayan namin ito. Kasi kasama ka namin. At kiniklaim namin na pagdating po namin dyan sa inyo, sa piling niyo po sa langit, meron po kami maipapanalo. Meron po kami prize na matatanggap mula sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Praise God. Thank you so much po, Ate Lay. Napakaganda ng kanyang mensahe. Kung paano natin matatapos yung race natin, di ba? Hanggang sa uli, hanggang dulo. Dito po muna kayo. Dito po muna kayo. Dahil dyan, We are before once broken, but we are completed by our great God, which is Jesus Christ. God bless you. Thank you so much po sa mensahe, Ate Nino. And for giving the token of appreciation po, may we call po si Tita Alma, Tita Lucy, Tita Nelia, Suba, and si Tita Glo. Andyan po ba sila? Yes po. Si Tita Alma Namu, Tita Gloria Peña, Tita Nelia Suba, and Tita Lucy Lopez po.